Alright, hello, good morning. Ayan, magandang umaga guys. Um, short ano lang to, short training lang to, mga 20 minutes, ganun. 20 minutes no, pero short lang. Well, ano ba to? Ang liwanag nung ano ko nung ilaw ko, yung ilaw kasing ginagamit ko sa camera na lowbat, so hindi hindi ko makita yung charger. Kaya ginagamit ko yung cellphone, yung flashlight ng cellphone para may konting liwanag naman ako dito. Ay, nako. Pangit nung lighting nitong kwarto namin. I mean, actually kwarto to ng mga anak ko, and dito ako dito yung station ko kasi kami ni Mrs. hiwalay kami ng kwarto kasi nga I mean, hindi hiwalay ng kwarto, yung workstation namin. Doon siya sa kabilang kwarto, ako dito kasi nga more on nagko-calls kasi siya eh. And pag nagko-call siya naiistorbo ako kasi nga hindi ako pwede mag-music, hindi ako pwede magsasalita ng ganito, ayan. Kaya hiwalay kami ng workstation. Di ba? Pero hindi kami hiwalay, ah. Pareho na patay siya sa akin, actually. Joke lang. So, ito na, ano ba yung training ko nga ulit? Ayun, yung second fastest way to become a copywriter, di ba? Or email copywriter or whatever. Actually, hindi lang siya sa copywriting. Pwede mo siyang i-apply sa kahit anong sa kahit anong freelancing niche, di ba? Bakit? Kasi baka nagkataka kayo, bakit siya second way? Di ba? Well, una kasi ito ano ko lang naman to, opinion ko lang to. Hindi to hindi ibig sabihin na applicable to sa iba, ganyan. Kumbaga ano lang to, based on my experience lang. Um, yung fastest way kasi para maging copywriter ka or kahit anong freelancer ka pa, like social media or web designer, web developer, whatever. Ang fastest way kasi para maging ganun ka is magkaroon ka ng mentor, di ba? I mean like wait lang. Maya ka na ano ba? Sorry. Nagre-recording kasi ako. So yun nga, ang fastest way para maging professional ka sa isang niche is magkaroon ka ng mentor, yung may mag-guide sa iyo, 'di ba? Para alam kung tama or mali ba yung tinatahak mong landas, ganyan. Pero ang downside naman ng paghahanap or pagkakaroon ng mentor online is mahirap makahanap, 'di ba? May mentor na medyo out of budget, 'di ba? Ako hindi ko talaga kinayang magkaroon ng mentor kasi out of budget ko talaga siya dati, 'di ba? Tapos meron namang mentor na free nga pero 'di ba? Syempre since free, hindi ka rin naman masyadong matututukan kasi nga since free yung tinuturo niya, like ako nagtuturo ako 'di ba ng free, 'di ba, kahit nga hindi ako nagpapabayad sa mentoring ko. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon kasi makakapagbigay ako ng focus kasi syempre may family din ako, may mga clients din ako trabaho ganyan. Unlike yung pag nagbayad ka talaga sa coaching, sa'yo talaga naka-focus yung coach, 'di ba? Kaso yun nga lang, usually medyo sila, medyo out of pocket, 'di ba? Ano pa ba? Tapos minsan may mga mentor talaga na abnormal. Kumbaga, basta nagbayad ka na, wala nang pakialam sa'yo. May mga ganun eh. Kaya ingat kayo guys sa paghahanap ng ganung klaseng mentor. 'Di ba? Kaya doon sa mga nagme-message sa akin, ayan, pasensya na kung hindi ko kayo minsan napapansin. 'Di ba? May times din talaga na busy ako at yun nga hindi ko napapansin. Tapos pag after ilang oras or ilang araw, nakakalimutan ko na kasi natatabunan na ng mga messages ng ibang tao, ganun. So yun lang, pagpasensyahan nyo na yun. So yun, ganun yung ganun yung fastest way, 'di ba? Magkakaroon ka ng mentor sa copywriting or whatever, 'di ba? Ngayon, ano naman yung third? Pasabik pa ako na ayaw ko pasabihin yung second. Well, yung third, yun yung pag-aaral talaga, pag-aaral ng pag-take ng mga courses, ganyan, panonood sa YT, whether free or paid yung courses na tinetake mo, yan, okay naman yan, goods yan. Tapos, yung pagpa-practice, magsulat kung copywriter ka, yan yung para sa akin, third fastest way. However, yung pagte-take ng course, tsaka yung pagsusulat sa Google Documents,
Ano siya eh, tawag dito, um, magkakaroon ka ng limit kasi dyan eh. Magkakaroon ka ng parang pader. 'Di ba? Kasi, let's say, sulat ka ng sulat after 1, 2, 3 weeks, 'di ba? Sulat ka ng sulat. Ano na yung next, 'di ba? So, ganun din sa courses eh. Pag take mo ng courses, 'di ba? Ano na yung next? Ano na yung next? Let's say, nag-take ka ng course ng ano, copywriting. So, magsusulat ka. So, ano na yung next, 'di ba? Yun yung ano eh, yun yung usually dilemma ng mga nag mga beginners. Hindi lang sa copywriting. Ngayon, ito yung second fastest way. Tuturo ko na. Sa second fastest way, hindi nyo naman kailangan ng mentor. 'Di ba? Tapos minsan kahit hindi nyo na rin kailangan ng course eh. 'Di ba? Ito yung ito yung tinahak kong landas. Parang masamang tao, no? Tinahak kong landas para maging email copywriter. 2 years ago. 2 years na ba? 2 years na yata. Or I think magti 3 years na yon. Hindi ko na maalala actually. Basta alam ko 2 years ago pa lang eh, or more than 2 years na. Okay, so ito yung tinatawag kong, dito ko na lang sa FB ilalagay since short video lang naman to. So ito yung tinatawag na becoming your own client. Ayan, di ba? Yan ang second fastest way na maging copywriter or maging freelancer ka. And possible na yung iba sa inyo ginagawa na to actually. Now, ano ibig sabihin ng becoming your own client? Ang ibig sabihin nito, yung ginagawa ng mga prospect mo or ng mga potential client mo, 'di ba? Let's say baguhan ka, diba? Wala ka pang alam masyado sa sa freelancing or sa copywriting, 'di ba? Ano yung ang pwede mong gawin, gawin mong kliyente yung sarili mo. Kung ano yung ginagawa ng mga clients, i-apply mo sa sa sarili mong sa buhay mo para maging para ma-experience mo kung ano talaga yung ginagawa nung niche na gusto mo, or let's say gusto mo maging copywriter, di ba? Bibigyan ko kayo ng example para mas madali siya maintindihan, don't worry. So tayo sa so social media copywriting, di ba? So let's say gusto mo maging social media copywriter ka, wala kang experience, di ba? Ano yung pwede mong gawin? Well, ang pwede mong gawin, punta ka sa mga job sites, let's say so itong Upwork, tsaka onlinejobs.ph, di ba? Okay. Actually, hindi ko na gawin to eh. Wait lang, login na ako. Ayan. Diba? So, ang pwede mong gawin, kung gusto mo halimbawa maging social media copywriter ka, ano man ginagawa ng social media copywriter? Diba nagsusulat ng mga captions sa social media para sa clients niya, diba? So, ang gawin mo, gumawa ka ng page. Diba saan ba nagagamit madalas ang social media caption? Diba sa mga pages ko sa FB? So, gawin mo, may mga pages ako dati actually eh. 'Di ba? Pinag-practice ko rin 'to eh. So, gawa ka ng page, madali lang gumawa ng page at libre pa siya. Tapos, diyan mo practicein yung yung social media copywriting mo. Kumbaga, halimbawa, something na pwede mong i-apply na na connected sa page mo. Halimbawa, nagbebenta ka ng I don't know, maybe nagbebenta ka ng longganisa, 'di ba? Hindi natin alam. Diba? Let's say you're selling something, let's say food or whatever, nag-online selling ka, tapos may page ka, o di dyan mo i-apply yung social media copywriting mo, diba? So pag nagsulat ka diyan ng kahit nagkakaroon ng engagement yan. So yung engagement na nag-generate nung nung social media copywriting skills mo, pwede mo na siyang gawing sample or portfolio, diba? Pwede mong ipakita sa client na hindi tong social media copywriting na kaya kong gawin, hindi lang siya pang Google Documents. Kasi sa Google Documents, hanggang doon lang yun eh. Pero kung ginawa mo siya sa isang page na ginawa mo, kahit wala kang client, di ba? Pwede kang gumawa ng page. Tapos, diyan ka nagsusulat. Let's say, 1 linggo mo siyang ginawa. Magkakaroon na yan eh. Ng engagement or ng traffic or ng statistics, di ba? So, pwede mo makita yan kahit ako, wait lang. Ito hindi to page, pero sa ko, di ba? Dito sa sarili kong FB, ito totong FB page ko na to. O, di ba? Ito lang, pwede kong pakita to eh. O, ito, pwede kong sabihin na
'di ba, dahil sa pagsusulat ko, ayan, nagkaroon ako ng engagement. Meron akong about, what, 10 comments, let's say 21 comments siya, 10 comments dyan sa akin, di ba, nag-thank you ako. So, nakapag-generate ka ng 10 comments, may nag-share, tapos may mga nag-like, di ba? Pwede yan eh. Yan yung mga tangible na statistics na pwede mong ipakita sa potential client mo. Hindi yung let's say Google Doc. Kasi pag pinakita mo tong Google Doc lang, oo, makikita niya diyan yung makikita ng client mo kung gaano ka kagaling magsulat, ganyan. Pero usually yung mga business owners, hindi naman sila masyadong titingin din kung gaano ka kagaling magsulat. Ang titingnan nila kung ano yung resulta kung ano yung result na kaya mong ipakita. So, let's say magaling ka magsulat, anong gagawin ko sa di ba? Anong gagawin ko sa sinulat mo? Kung dito mo mapapakita, hindi ka nga magaling magsulat, pero tingnan mo naman, nagkaroon ka ng engagement, ito yung pwede mong sabihin, this is what I can do for you. Di ba? If you hire me as your social media copywriter, I can make these things for you. Di ba? You can create engagement, ganyan. Ganyan yung sinasabi ko na becoming your own client. So, or be your own client. Di ba? Okay, so ito pa, 'di ba? So tapos ako dun sa sample ng social media copywriting. Let's say gusto mo maging email copywriter, 'di ba? So ano ba ginagawa ng email copywriter, 'di ba? Nagsusulat ng mga emails. So ano ang pwede mong gawin para maging your own client? Simple lang. May mga naman ngayon email marketing software na libre, 'di ba? Pwede yung system.io. Ayan, ito yung ginagamit ko. Ito libre lang. May free plan siya, 'di ba? Forever. Up to 2,000 up to 2,000 email subscribers, libre siya, di ba? So ang dami na nung 2,000 na yun ngayon kung magpa-practice ka lang, kahit mga 3 lang okay na di ba? Pwede ring MailerLite. Ayan, MailerLite. So itong MailerLite meron ditong free plan. As far as I know, meron. Ginamit ko rin siya dati. Tingnan ko nga, pricing. Ayan, meron siyang free plan. Up to 1,000 subscribers. So kahit 12,000 na emails i-send mo sa isang buwan, libre siya. Ayan. 'Di ba? So ano ba naman yung mag-create ka ng account diyan. Dito o kaya sa system.io. 'Di ba? Create ka ng account tapos let's say syempre pag nag-create ka ng account diyan, mag-send ka ng emails, di ba? Pero wala ka pa mga emails ng sesendan mo. Di pwede mong kausapin yung let's say kausapin mo mga 3 family members mo or 3 kaibigan mo, di ba? Pwede mo yung mga emails nila. Tapos, di ba? Wait, pakita ko yung system.io ko. Ayan, di ba? Ayan, pwede mo silang ilagay dito Lagay mo email nila, lagay mo yung first name. Tapos yan, sendan mo na sila ng mga emails, di ba? Di nakakapag-practice ka na nakakapag-practice ka na as an email copywriter, di ba? Tapos, ang maganda pa niyan, yung mga emails na sinesend mo, meron siyang statistics. Nakikita mo ilan yung nag-open, di ba? Ilan yung nagki-click. Di ba? Isipin mo, free mo lang nagagawa yan. Compare it to, let's say, writing an email in a Google Docs. Di ba? Iba to kasi na-experience mo talaga in real life. Ano yung ginagawa ng mga business owners sa mga emails na ginagawa mo? So, ako ganito yung ganito yung ginawa ko talaga. Di ba, nag-practice ako sa social media, gumawa ako ng mga pages, tapos, ito nga, di ba, nakikita nyo, hindi lang ako email copywriter for clients, nag-email marketing din ako sa sarili ko. Kumbaga, ginawa ko client yung sarili ko. Ganyan yung diskarte pag wala kang mentor. Tapos, gusto mo talagang yung second fastest way. Kaya nga ito yung second fastest way talaga di ba? Ngayon, di ba sabi ko kanina hindi lang naman to sa copywriting. Pwede ito katulad ng halimbawa dito. Di ba sa pages, social media manager, di ba? O di pag nagpo-post ka dito, nagkakaroon ka ng followers, di ba? Kahit konti-konti lang 5, 10, di ba? In a week. Di makapapakita mo, in a week kaya mo palang makapag-generate ng 10 followers sa FB or sa Instagram. Di ba?
So, pwede mong ano yun eh, pwede mong gawin yun sa social media manager, di ba? O kaya, gawa ka ng mga, mga post, hindi lang mga captions, di ba? Hindi lang mga sulat, gawa ka ng mga post katulad nito. Tapos, lagay mo sa FB page mo, i-post mo, di ba? Tapos may mga engagement. O di pwede ka lang maging social media manager, pwede ka rin nga sa ano, di ba? Pwede ka rin ng graphic artist or whatever. Di ba? So, ayan, nakakagawa ka na ng sarili mo, kaya mong gumawa ng sarili mong diskarte para para magtuloy-tuloy yung yung journey mo as a copywriter or as a freelancer eh. Ngayon, halimbawa gusto mo maging website developer, di ba? Tapos syempre pag website developer ka, o di gawa ka ng mga free websites, di ba? Tapos hindi lang ano ba, gumawa ka ng isang free website. Tuloy mo na siya, gawin mo na siyang blog, di ba? So pag nag-blog ka, pwede ka na rin maging blog copywriter, di ba? So, pwede kang maging website developer, pwede kang maging blog copywriter. So, nagkakaroon ka na, hindi lang isang skills mo yung nade-develop eh. Di ba? Maraming skills ka eh. Like dito sa email copywriting. Pag nagsulat ka na nagsulat sa Google Docs, ng mga sample emails mo, maista ka sa email copywriting. Pero pag gumawa ka ng sarili mong email marketing account, ganyan, tapos nagsisend ka ng mga emails, o di dalawa yung skills mo na nade-develop, email copywriting and email marketing. 'Di ba? So, ayan, ganyan yung discarding ginagawa ko. 'Di ba? So, ayan, social media manager, gawa ka. Inuulit-ulit ko lang, 'di ba? So, yun, ganun. Ano pa ba? Community manager, 'di ba? Baka di kayo naniniwala, may community manager, 'di ba? Pero minsan, sakop na siya ng social media management. 'Di ba? YouTube manager, community manager, o di ano pa naman gumawa ka ng group, 'di ba? As invite mo yung mga 5, 10 mong friends. Tapos kayo diyan, ikaw yung mag-admin, gumawa ka ng GC, 'di ba? Email GC, tawag dito, DM, 'di ba? Messenger GC, 'di ba? Ayan. Ganyan yung mga ginagawa ng social media manager, di ba? Oh. So, walang reason para hindi ka hindi mo mapagpatuloy yung copywriting journey mo. Yung iba kasi sinasabi nila na hindi ko na yung gagawin ko, ganyan. It's actually a matter of habit, di ba? If let's say hindi mo alam kung saan ka magsisimula, it's not really for me it's not really an excuse na hindi mo alam kung saan ka magsisimula, kasi maraming way para magsimula eh. Pwede kang magsimula, yung pumunta ka sa YouTube, di ba? Tapos type mo lang what is copywriting, sobrang dami na yan eh. Diyan pa lang ka na yan eh, nag-i-start ka na eh, di ba? Or Google mo, ayan, may mga articles diyan na pwede mong basahin. So, hindi na reason yung kung hindi mo alam kung paano ka magsisimula. Di ba? Dami dyan eh. Diba? Ang copywriting lang naman, pag-aralan mo kung fundamentals, tapos magsulat ka na. Sulat ka na sa Google Docs. Tapos magsulat sa Google Docs, mag-specialize ka. Gusto mo maging email copywriter, o di create ka ng System.io account. Diba? Gusto mo maging social media copywriter, gawa ka ng page mo. Tapos diyan ka magsusulat. Diba? Tapos gawin mo siyang habit. Post ka isang beses sa isang araw or once every 2 days. Diba? So, hindi na reason yung hindi mo alam kung saan ka magsisimula. Kasi sobrang daming resources online. Yan. So, yun lang. So, sabi sa inyo, short lang tong video na to eh. So, consider this as a gift. Kasi nga, marami yung marami yung bumili sa course ko. At tuwan-tuwa ako. Ayan. So, thank you so much guys. And I hope na continue nyo akong supportahan kahit puro lang ako kalokohan. Ayan na, nagigising na yung anak ko. Sige na, bye-bye na guys.